Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulong lalapit sa ating Diyos ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Sogod sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Sogod. Paimudag sa atong mga kaigsuunan, diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 86 na kabanata. Ang talata po ay 10. Pagtulong sa aki iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaawat. Kung makita nilang mayroong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulong. Pagtulong sa aking iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway. Pagtulong sa akin, iyong patunayan upang mapahiya aking kaaway. Kung makita nilang mayroong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasa. Aming pong idinudulog sa iyo. Ang aming paglapit sa iyo ngayong oras na ito, kami po'y linisin ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat ng kaisipan, sa lahat ng mga hindi naaayon sa inyong katotohanan at katwid. At ang aming panalangin, Panginoon, kami po'y patuloy na kilusan ng may kapangyarihan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Sogod sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Sogod ng hindi ayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Sogod. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 47 kabanata. Ang talata po ay 13 hanggang 17. Nang maubos na ang pagkain ng buong Kanaan at Ehipto at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumili ng pagkain ng lahat. Inipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinala sa kabangyaman ng Parao. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya sinabi nila kay Jose, mamamatay kami ng gutom. Bigyan mo kami ng pagkain. Kaya sinabi ni Jose, kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkain ibibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa. Pinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa at kambing, baka at kasi. Sa pagkain kinukuha nila, 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop.
Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nagsimula na ang tagutom. Ang sabi po nung panaginip ng Paraon, 7 taon na dadanas ng sobra-sobrang pagpapala ang Ehipto. Samantalang 7 taon naman nadadanas ng takbo. Siyempre po, bago dumanas ang tagutom, ang mangyayari muna, mauubos yung mga pagkain. Mauubos yung mga inani hanggang dumating yung pagkakataon na magkakaroon na ng tagutom. At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, yun na po ang nangyari. Naubos na yung pagkain sa buong Ehipto, sa buong Kanaan, kaya ang mga tao'y hirap na hirap sa gutom. May mga pera pa sila, kaya nakabili sila kay Jose. Pero pagkatapos ng 1 taon, wala na silang maibayad. Ano po? Kaya sabi nila kay Jose, bigyan mo kami ng pagkain. Kasi samantalang nakikita nila na mayroong tagutom, nakikita rin nila na si Jose o ang Ehipto ay merong pang pagkain. May natatagong pagkain. Ano po? Naitabi nila. Ito po yung pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos kay Jose. Kaya po siya napili ng Paraon bilang gobernador sa kadahilan ng meron siyang ganap na kaunawaan doon sa mga pangyayari, doon sa mga mangyayari. Kaya alam niyo po ako bilang isang lingkod ng Panginoon. Sa tuwing ako po ay bibigyan ng pagkakataon na mamili ng makakasama, ng makakatuwang. Alam niyo po, ang pinipili ko, yung mga tao na may kaunawaan, yung mga tao na may kaalaman, yung mga tao na mapagkakatiwalaan. Kasi po, ito pong halimbawa na ipinakita ni Jose ay maliwanag na nagpapakita na ang pagsama ng Panginoon ay doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Siyempre po, nakita ng Paraon kung paano ipinaliwanag ni Jose ang panaginip at nagkaroon ng katuparan nito. Yun pong kakayahan niya para manguna, mamuno, nanggaling sa Panginoon. Samantalang naipaliwanag niya yung katotohanan ng panaginip na batid ng Paraon na hindi galing sa tao ang karunungan kung hindi galing sa Diyos. Mga kapatid, ito po ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan na huwag tayong magtiwala, huwag tayong manalig sa tao. Ang ating pong pansin, ating ituon sa Kanya na pinagmulan at patutunguhan ng ating pananampalataya. Kaya alam niyo po, buong puso nating maaangkin ang Diyos ang kasama natin. Sino ang makakalaban sa akin? Alam niyo po, sa katotohanan, ako po natutuwa sa bahaging ito ng banal na kasulatan that if God is for us, who can be against us? Meron pa bang papalag? Ano po? Meron pa bang mag-iisip na labanan ang siyang tinutulungan at sinasamahan ng Panginoon? Mga kapatid, dapat po maging kaliwanagan sa atin ito. Pagdulot
Ang kaliwanagan ng katotohanan ang pagsama ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang kapangyarihan at kaliwanagan. Kung ganun, paano pa tayo mag-aalala? Paano pa tayo mangangamba? Paano pa tayo mag-iisip na baka mapabayaan ako? Alam niyo po, isang katotohanan, ako po ay nagpapasalamat at labis ko pong hinahangaan yung mga pamilya, lalo na yung mga magulang na hindi binabaliwala ang sariling wika, samantalang sila ay nalipat sa ibang lugar, ibang bayan. Halimbawa po mga Pinoy na napunta ng Amerika, napunta ng Europa, napunta ng ibang bansa, pero sa loob ng kanilang tahanan, kahit nasa ibang bansa sila, ang kanilang ginagamit na pangungusap ay ang Pilipino. May ibang mga bata ang nagko-question nito at sinasabing nabubuhay tayo sa labas ng Pilipinas, kaya maari ba ang gamitin nating pagsasalita ay kung anong ginagamit sa bansa kung nasaan tayo? Pero alam niyo po, isang katotohanan na ang sino mang hindi nakapangungusap ng salita ng kanyang bayan, may posibilidad po na ang taong ito'y mapag-ilinlangan, maloloko, maiiska, mapabrang. Kaya ano po ang dapat? Pinoy ka. Mas mainam kung makapagsalita ka ng diretsong Tagalog sa komunikasyon, sa pakikipag-bargain, ano po? O kung ano pa man, mas maganda kung maliwanag. At sa pagkakataon na yung kausap natin ay hindi naman marunong mag-Filipino, aba, humanap tayo ng magaling na translator. Hindi po apang sinasabi ko. Tao. Samantalang naalala ko po isang napanood na hindi siya nakakapag-Ingles. Akala nung mga nakapaligid sa kanya, may dumating na Amerikano interesado doon sa kanyang ino-offer. May translator. Ako. Kung ano-anong kalokohan yung sinasabi ng translator sa isip-isip niya. Akala mo lang di ako marunong mag-Ingles. Aba, di nag-English siya. O, tulala. Yung mga gumagawa ng kasinungalingan naman. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan na huwag tayo'y nagpatuloy sa paglakad sa landas ng katwiran ng ating Panginoon. Tayo patuloy na ihahatid niya sa landas ng katwiran, sa landas ay na lang tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa inyong salita. Kami po'y nagpapasalamat sa kapahayagan patungkol kay Jose at sa kanyang mga kapatid. Aming panalangin. Ikaw po ang gumawa nito sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa pagkakataon na meron kaming kapatid na hindi nagbabanggit ng anumang bagay na may kinalaman sa mga maaring nakakapagpabigat sa kanilang pang-araw-araw na po. Sa mga aming panalangin, ikaw po ang mangusap sa kanila. Hayaan mong maipahayag ang katotohanan mo. Maging dahilan nito kung bakit ang iyong mga anak ay lalakad sa landas ng katwiran, sa landas na iyong itinalaga. Amin din pong idinudulog sa iyo, mga Diyos, ang pagkakataon na ikaw po ay kumilos ng may kapangyarihan, pangunguna sa bayan ng Sog. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Sugod ay patuloy na magtagumpay sa kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hayaan mo po, amang Diyos, na mapawi ang anumang palilinlang ng kaawat. Magtiwala ang mga anak na sila'y lalakad
at makatatanggap ng iyong pagsama at amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga training agencies, katulad po ng Mainline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institutes. Ikaw pong magkaloob ng lahat naming pangangailangan para ang landas na aming tatahakin ang iyong landas ng katwiran. Habang amin din po dinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa lahat ng nagnanais na magpatuloy ang iyong lingkod sa katotohanan ng katwiran. And by faith, we receive this victory coming from your Spirit. Salin po namin ang pagsama mo sa aming mga lingkod pa. Lord God, sa aming mga training agencies, ikaw pong kumilos at mapangyari ang iyong nais. Maging sa mga bata, O Diyos, na walang ganap na kaunawaan, Father, we pray for the Operation Christmas Child na tinanggap ng Iglesia upang siya'y patuloy na maibahagi ang iyong katotohanan. Lord, we're claiming by faith that you have released your fullness upon this blessing. Also declare your life, your love sa pagganap ng dakilang katwiran. Father, we also pray, maganap namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia, lahat of its glory. Saldin po namin ang pagkilos nyo upang patuloy na ang landas na tahakin ng mga naglilingkod sa iyo. Tagumpay. Maraming salamat po. Ikaw patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Kami po ay nananalig. Tinugon mo at nasa amin na ang tugon sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito ay ating tulog sa Panginoon ng South Asia. Father, we pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may mapangyari ang dakilang kalooban. As we also declare your strength, your wisdom, your power, your authority. Because we want the fear of the Lord to allow, to reign in Jesus. In Jesus. Maraming salamat sa ito. To take hold, believe, we receive because we answer. We declare peace over Israel. Jesus. Amen. Amen. Many, 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 many. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod. Let me declare the power of the living God over you and your house. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this to house and not to party with an faith, with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Praise God. Praise